Magandang umaga sa inyo at nandito tayo para magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ang ating pag-aaralan ay natatagpuan sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Basahin natin, sabi sa English ganito, "Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Tayo manalangin, Father, in the name of Jesus. Thank you, Lord, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na kasama ka namin. Lord, ikaw ang magsalita sa amin. Ikaw ang magbigay ng kapahayagan sa pamamagitan ng iyong mga salita at masagot at matugunan ang aming mga pangangailangan sa araw na ito. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Matthew 11:28 is an invitation. As you can see, ang sabi sa unang verse, "Come to me." No? Ang sa Tagalog yan magsiparito kayo. No? It's an invitation, come. Actually, um, the Lord Jesus is inviting everyone, no? Lahat. Meron siyang qualification yung mga lalapit. So, ang pinapalapit niya ay all who labor and are heavy laden. Kaya nga minsan, um, syempre pagka everything is going well, wala namang problema, no? You will not come. Kaya nga ang invitation is for those all who labor, sa mga napapagal, no? Sa mga napapagod. Kaya kung meron kang pinagdadaanan ngayon, the invitation is open to you, no? Ang panawagan ng Panginoon is ikaw 'yon. Come to me, sabi ng Panginoong Jesus. Ikaw na napapagod, no? Ikaw na nabibigatan. At ano daw ang ibibigay ng Panginoon sa Panginoong Jesus doon sa mga napapagod, nabibigatan? I will give you rest. Bibigyan niya ng pahinga. Diba nakakatuwa na kapag ka, sa mga ganitong mga pagkakataon ay makakatagpo ka nung hinahanap mo na kapahingahan. Alam totoo, marami sa mga tao ngayon, pagod na, everybody's after money, lahat naghahabol na magkaroon ng pera, lumaki ang pera, sumikat, maging makapangyarihan sa mata ng mga tao, and all. No, lahat ginagawa nila para lang matanggap ng tao, malugod ang tao sa kanila, matuwa ang tao sa kanila. 'Di ba nakakapagod, no? At alam ng bawat isa 'yon na kapag ka ang hinahabol mo ay mapaluguran o matuwa ang tao sa iyo. When you have become a people pleaser kind of person, mapapagod ka. But the invitation is very clear. Sabi ng Panginoong Jesus, "Come to me." Lapit kayo sa akin, no? Kaya nga kung nakakaramdam ka ng napapagod ka na, nahihirapan ka na, at para bagang pasan mo ang daigdig, hindi naman para pasanin mo yan, no? Ang nais ng Panginoon sa iyo ay ibigay mo yan sa Kanya. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7, "Cast all your cares on Him, for He cares for you." Nakita niyo yung dulo doon. Bakit mo daw ilalagak sa Panginoon yung lahat ng kabalisahan mo, alalahanin mo? Dahil nagmamahal siya sa iyo. Marami, ang totoo, akala nila wala nagmamahal sa kanila. Pero, ang totoo, may nagmamahal sa iyo ng sobra-sobra. Yan ay si Jesus. Mahal na mahal ka niya. Hindi niya nais na ikaw ay mapahamak o magdesisyon ka na, na ikakapahamak ng iyong kaluluwa. Ang nais niya ay kaligtasan para sa iyo. Pero hindi hindi mo matatanggap yung kaligtasan na yon kung hindi ka lalapit sa Kanya. Para lang yung ah, bangka. No? Hindi mo matatanggap yung um, kaligtasan nagmumula sa bangka na yun kapag hindi ka sasakay. Kailangan sumakay ka. Kailangan lumapit ka. No? Kailangan tanggapin mo. No? At open naman ang invitation.
ng Panginoon para sa iyo. Kaya kung napapagod ka, nahihirapan ka, lumapit ka sa Panginoong Jesus. The invitation is still open. Kung napapagal ka, ito para sa iyo ito. Kung nabibigatan ka, yung invitation to come ay para sa iyo. Sabi niya, come, halika. No? Sa totoo lang, bakit sasabihin mo, bakit ako ang kailangan lumapit hindi ko nga kaya? The truth is, lumapit na kasi siya. No, 2,000 years ago, namatay na siya dun sa krus. Nagkatawang tao na ang Diyos. At yung nagkatawang tao ang Diyos, napako siya dun sa krus. Binayaran niya yung ating mga kasalanan. Tinanggap niya yung ating mga parusa. Namatay siya ng ating kamatayan. Para ano? Para ipakita sa atin na lumapit na siya. Andyan na siya. Ang invitation na lang is, lalapit ka ba? No? Kung lumapit na siya, lalapit ka ba? At ang maganda, may reward. The reward is when you come to Jesus, pag lumapit ka sa Kanya, bibigyan Kanya ng kapahingahan. Yung kapahingahan na hindi mo kayang um, maipaliwanag. Ang marami sa atin, no, marami sa mga nakakalungkot na mga balita ay ang daming mga nagde-decide na kunin yung kanilang mga buhay. Pero ang totoo, may namatay na para sa iyo. Ang kailangan mo na lang lumapit sa Kanya. Tanggapin mo si Jesus. Sabi dun sa mga sasalita niya na sa 29, take my yoke upon you. You have to do it. No? Nakunin mo yung pamatok niya. No? Kunin mo yung pasan niya. Alam mo, maganda sa may pasan din ng Panginoon. Ang maganda sa pasan ng Panginoon, yung pasan niya ay magaan. No? Ang sabi doon sa pangalawa, learn from me. Mag-aral ka sa akin. No? Matuto ka sa akin. Makilala mo siya. Kumuha ka sa kanya ng kung ano yung sinasabi niya para sa iyong sitwasyon, sa iyo bilang isang tao. Bakit mo daw kailangan makilala siya, matutunan kung ano yung mga binibigay niya? For I am gentle and lowly in heart. Hindi marahas ang Panginoong Jesus. Hindi siya mang-aagaw. Sabi niya, and you will find for your souls. Anong nakakatuwa dito? Pag kumukuha ka sa Panginoon, magkakaroon ng tinatawag na displacement. Yung nasa sayo, mapupunta sa Kanya. At yung nasa Kanya, mapupunta sa iyo. Magkakaroon ng pagpapalit. No? Kaya nga habang kinukuha mo at natututo ka sa Kanya, kinukuha mo yung pamatok niya, sabi niya rito, you will find rest for your souls. Matatagpuan mo yung kapahingahan. Kaya nga, ang paglapit sa Panginoong Jesus ay paglayo naman doon sa kapagalan. Paglayo naman doon sa walang katapusan na cycle ng paghahabol ng mga bagay tungkol sa mundo na ito. Sabi sa huli, for my yoke is easy and my burden is light. Hindi naman sinabi ng Panginoon na walang pamatok, walang papasanin, walang burden. Pero ano raw ang qualification ano raw yung characteristic ng burden na yan? It is light. In other words, you can bear it. Why? Why can you bear it? Paano mo siya mapapasan? Kasi kaya mapapasan mo siya, magaan siya, no? At ang sarap buhatin ng magaan. Hirap kayang buhatin ng mabigat. Mahal ka ni Jesus. Kaya wag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kung may problema ka, may mga issues, may mga challenges, may kinakaharap ka ngayon na parang hindi mo na kaya. Merong kaya, merong makaya, merong kayang uh, paltan yung um, pagiging mabigat niya, ng kayang magpalit niya na si Jesus. Tanggapin mo siya. No? Angkinin mo siya at sabihin mo, magpakababa ka sa kanya, lumapit ka sa kanya, sabi mo, Jesus, kailangan kita. Ikaw ang tugon sa pangangailangan ko. At habang sumusuko ka sa kanya, makikita mo, nagpapalit yon. Yung kawalan mo ng sigla, mapapalitan ng sigla. Yung kawalan mo ng lakas, mapapalitan ng lakas. At magkakaroon ng liwanag yung madilim mong bukas. Bakit? Kasi lumapit ka kay Jesus. Kaya lumapit ka, sabi ng Panginoon. Ikaw na napapagal at nabibigat ang lubha at nakakatagpo ka ng kapahingahan sa pamamagitan ni Jesus. Tanggapin mo si Jesus ngayon. Simpleng panalangin lang yun.
Ang sasabihin mo lang, Jesus, kailangan kita. Jesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon. Kapag ginawa mo yan sa puso mo, sinabi mo yan, naniniwala ka sa puso mo, at sinabi mo sa pamamagitan ng labi mo, iti-take ng Panginoon yan, at totoo, at magiging kang magaan sa buhay mo. Kaya, wag kang mamroblema. Ibigay mo kay Jesus yan. Lumapit ka sa Kanya. Tayo manalangin. Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, salamat sa umagang ito. Salamat sa buhay mo. Sakripisyo mo doon sa krus na ginawa mo para sa amin. Tinatanggap namin ang iyong salita ngayon. Sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Amen.